Bogle Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 9, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay sa ngayon, ayon po sa European Center, ay mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo. Pero hindi po natin nirule out yung posibilidad na ito po ay mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo dahil ito nga po ay nasa karagatan. At kung sakali magtutuloy ito naman ay dediretso sa parte ng Taiwan at posibleng malusaw din po kaagad. Habang yung habagat naman o yung southwest monsoon ay patuloy nga pong nakaka-apekto po yan dito nga po sa parte ng Northern Luzon. Kaya asahan nga po natin may mga tsansa ng pagulan sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Cagayan Valley, Central Luzon at atitirang bahagi ng Cordillera. Kasama rin po dyan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Pero ito naman po malaking bahagi ng bansa, yung Palawan, Visayas at Mindanao ay magiging fair weather po tayo dyan. At asahan po natin, magkakaroon lamang tayo dyan ng mga isolated rain shower and thunderstorm. At yung minomonitor naman po natin low pressure area pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay mataas pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero malayo pa nga po itong sama ng panahon nito, marami pa rin pong posibilidad na mangyari. Dahil nga po sa pinapakita ng Advanced Weather Forecast ng European Center, meron pang isa pang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at sa West Philippine Sea. Dumako muna po tayo dito sa ating rain map animation. Mamayang alas 10 ng umaga, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan dito nga po sa Ilocos Region. At makulimlim na kaulapan halos buong Luzon kasama pa rin ang Metro Manila, Mindoro Provinces at Bicol Region. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin mataas din po ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa Mindanao, sa may parte ng eastern section ng Bicol Region, extreme northern Luzon, kasama pa rin po ang Ilocos Region, at kasama rin dyan ang Pangasinan, Zambales ay mataas din po ang tsansa ng pagulan. Sa Metro Manila naman, may mga posibilidad tayo ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa Northern Luzon at asahan din natin may mga pagulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ganoon pa rin po magiging maayos ang lagay ng panahon maliban lamang po sa may parte ng Ilocos Region. Dumako na nga po tayo dito sa ating sa ating advanced weather forecast. Dito nga po bukas by September 10, ito nga pong sama ng panahon low pressure area, yan dito nga po yan sa northern portion ng Taiwan. At habang patuloy nga pong nagde-develop bilang isang bagyo yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng September 11, posible na nga po itong maging isang ganap na bagyo habang nasa labas pa ng ating bansa. At iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible po nitong hatakin ang habagat na posible magdulot nga po ng pagulan sa Mindanao, Visayas, Palawan at ilang bahagi ng Southern Luzon. Pagdating naman po ng September 12, dito po asahan po natin na ito nga po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility pero magpapaulan nga po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng September 13, magkakaroon po ng low pressure area sa may parte ng West Philippine Sea at ito nga po yung sama ng panahon ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. By September 14, asahan nga po natin ito po yung nakapasok na ng ating PAR. At ito naman po ay sa ngayon mababa ang tsansa ng landfall scenario niyan. At habang magkakaroon nga po tayo ng panibagong low pressure area, dito pa rin po sa labas ng Philippine Area of Responsibility at panibagong sama ng panahon sa West Philippine Sea. By September 15, ito po ay posibleng maging bagyo. Sa ngayon, mataas ang tsansa nito na maging bagyo. Nasa 35% chance yung nasa parte ng West Philippine Sea. At kung mapapansin naman natin yung habagat ay
magpapaulan nga po yan dito nga po sa gitnang bahagi ng ating bansa at habang yung panibagong sama ng panahon o bagyo ay posibleng pumasok po yan ng ating bansa at magiging banta po yan sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng September 16, asahan nga po natin magiging maulan pa rin po yung gitnang bahagi ng ating bansa habang papalapit ito nga sama ng panahon. Pagdating naman po ng September 17, mapapansin nga po natin dalawa po yung sama ng panahon na yan. Yung isa nasa West Philippine Sea at yung isa nasa eastern section po yan ng Cagayan Valley. At pagdating naman po ng September 18, ito nga po ay mas lalakas pa. Possible po umabot ito hanggang severe tropical storm at apektado po niyan ang parte ng extreme northern Luzon. At dito naman po sa may Palawan at Southern Luzon, asahan natin na magiging maulan dahil nga po sa paghatak nito sa habagat. Kung mapapansin po natin, patuloy pa rin po nagbabago yung advanced weather forecast ng European Center dahil nga po malayo pa nga yung mga sama ng panahon kaya marami pa pong mga posibilidad na mangyari. Kaya dapat po lagi tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng magiging senaryo nitong nakikita natin ng mga posibleng sama ng panahon na magiging banta para sa ating bansa at makapaghanda po tayo ng mas maaga. Dito naman po sa wind map animation o prediction ng European Center, makikita naman natin yung pagbabago ng mga sama ng panahon na naipalabas natin itong mga nakarang araw. Ito nga pong dapat na posibleng magiging bagyo ay malulusaw din po kagad at ito naman pong papasok sa ating PAR na isang ganap na bagyo ay dediretso po yan sa parte ng Japan habang magkakaroon naman ng panibagong bagyo dito ulit sa labas ng Philippine Area of Responsibility at papasok po yan sa ating bansa. At ito po yung magiging banta dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Ito nga po napansin naman natin na habang lumalapit sa ating kalupaan, magkakaroon din ng palinagod sama ng panahon dito nga po sa parte ng West Philippine Sea. At dito naman sa prediction ng Global Forecast System, dito naman po ay from September 11 hanggang September 17, nasa 60% chance nagkakaroon ng bagyo dito nga po sa eastern section ng Luzon at kasama pa rin po hanggang eastern section ng Bicol Region. Pero September 18 until September 24, meron pa rin po silang prediction nasa 40% pataas ang tsansa na magkakaroon din po ng posibilidad na bagyo dito nga po sa parte ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, kasama pa rin po ang Central Luzon. Again inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.